Sinabi ni Jesus, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayari ito at makaharap sa anak ng tao. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Ako yung naatasan ng inyong pare na mag-misa, mag-chat sa akin kagabi. Sabi ko, ako'y nakabahan. Oo. Sabi niya ay, Father, pwede mo bagang mag-misa ka ng alas 9:30? Sabi ko, hindi pwede. May meeting ako sa council. Father, pwede mo bagang alas 4? Basta hapon at ilagul ako. Kaya nandito ako ngayon sa inyong harapan. Magpakilala po ba ako? Hindi na siguro. Oo. Nakailangan kong i-warm up yung aking sarili dahil ako yung kinakabahan ba talaga sa inyo. Totoo, dahil iba pala yung pakiramdam na bigla kang bumalik sa iyong pinanggalingan. Ano? Talaga naman. Oo, at nakakatuwa dahil napakarami na ninyo ipinapakita talaga na parokya na talaga kayo. Ano? Kaya sa ating pagtitipon dito ngayon, sa hapon na ito, sinisindihan po natin ang unang linggo unang kandila sa linggo ng Adbiento. Ano? Ang simbolong ito ay ito'y pag-asa. Pag-asa. Na sa buhay natin mga tao, maraming problema. Maraming mga suliranin. Araw-araw dumadanas tayo ng mga suliranin. Pero ngayon, sa kasabay sa pagsindi ng unang kandila ng Adbiento, binigyan tayo ng pag-asa ng Diyos. At naway magiging matibay ang ating pag-asa sa Diyos. Dahil ngayon, panahon na ng Adbiento, kung sa ating liturgical calendar ng simbahan, ito yung bagong taon. Ito yung bagong taon. Kung sa atin naman, sa ating kalendaryo, ordinaryong kalendaryo, ay January pa yung ating bagong taon. Pero sa pagsimbahan, sa liturgical calendar, unang linggo ng Adbiento ay ito yung bagong taon ng simbahan. At sa bagong taon na ito, ang Adbiento ay ito'y tungkol sa mystery of waiting. Ito yung misteryo ng ating paghihintay. Bakit? Bakit nagiging misteryo? Dahil 2,000 na, mahigit na 2,000 taon ang nakalipas. Tayo ay patuloy na naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong sa Jesus. At pakatandaan natin na ang muling pagbabalik ng ating Panginoon ay hindi na siya bata. Hindi na siya isang sanggol na nasa saksaban, kundi isang tagapaghukom sa bawat isa sa atin batay sa ating mga ginagawa. Misteryo dahil napakatagal at alam ba ninyo ang maghintay ang siyang pinakakahirap sa lahat. Sino ba nakaranas sa inyo dito na may usapan? Halimbawa, mare, punta tayo bukas sa ganito. Anong oras? Alas 7. Kinabukasan, so sabihin na naman ng buwan, mare, tara na, alas 7 na, mapunta na tayo sa bahayan. Eh kung sabihin ninyo sa inyong sabihin kaya ng inyong kasama na sakit, mare, maligo muna ako. Anong pakiramdam sa tingin po ninyo? Ha? Anong pakiramdam? Na imbis kay alas 7, ay ang lakad ay alas 8, alas 8:30. Sino bagang, meron bagang laging ganito dito? Ha? Always? Ako, bilang pare, isa talaga yun sa ayaw ko. Bakit? Para bagang ang bawat minuto ay
napakahalaga. Pero sa ating banal na ebanghelyo ngayon, sa pagdiriwang nito natin ng Adbyento, tayo pinaalalahanan ng Diyos na tayo magiging matyaga sa ating paghihintay. Diba pag tayo naghintay kasi, alas 7, tapos alas 8, kayo wala pa dahil nag-make up pa si Mrs. Masusura. Sura o sura. Uyamot na uyamot. Ano, manakad ka pa o hindi na? Dahil panagot na sabi ko yan, nangyayari kasi yan sa akin. Ganon talaga ang buhay. Sura ka na. Ganon din sa atin. Sa buhay natin, tayo ngayon sa hapon na ito, sa unang Adbyento ay naway huwag nating itulad ang ating paghihintay doon sa ating mga kasama kaysa ating Panginoon. Ibahin natin. Dahil sinasabi dito sa ating banal na ebanghelyo na siya'y darating na hindi inaasahan ng buong daigdig. Kaya kinakailangan tayo magiging handa. At sa ating banal na ebanghelyo, tayo tinuturuan ng 3 aral. Una, masayang paghihintay. Pangalawa, maging maingat. Pangatlo, palaging magbantay. Ito yung 3 aral. Una, masayang paghihintay. Paano tayo magiging masaya sa ating paghihintay? Na kung sa simpleng oras lamang ay hindi tayo makapaghintay. Diba? Sabi ko sa inyo kanina, anong nararamdaman ninyo pag hindi nasa tamang oras ang inyong kausap? Nasusurat. Paano tayo magiging masaya? Diba? Kung tayo ay nasusurat. Mga kapatid, ang masayang paghihintay ay i-enjoy natin yung buhay natin. I-enjoy natin yung ating sarili sa paglilingkod natin sa Diyos. Diba? Dahil kung tayo nag-enjoy sa ating mga ginagawa, hindi natin mamalayan na ubos na pala ang oras. Hindi natin mamalayan na ay hapon na pala, wala pa akong sinaing, pagalitan na ako ni Mister. Pag tayo'y masaya at na-enjoy natin yung ating paglilingkod, walang pagod. Hindi ka nagagalit, hindi ka nasusura, o kung ano pa man dahil ikaw ay masayang naglingkod sa Diyos. Pangalawa, i-enjoy mo lang yung iyong buhay kasama si Kristo. Dahil kung tayo'y namumuhay na kasama si Kristo, magaan ang pamumuhay. May hirap, ngunit may solusyon, may pamamaraan. Kaya sana sa ating paghihintay, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, lagi tayong magiging masaya. Masaya tayong maglingkod sa Panginoon. Masaya tayong mamuhay kasama ang Diyos. Pangalawang aral dito ngayon ay tayo'y pinag-iingat ng Diyos. Mag-ingat tayo. Mag-ingat. Sa anong pamamaraan? Mag-ingat tayo sa pamamagitan ng ating mga ginagawa sa buhay nating ito. Unang-una, yung ating mga binibitawang salita. Diba ang nagpapasama sa tao, sabi nga doon sa ibang ebanghelyo na ang dila ang siyang pinakamaliit, pero siya ang pinakamakasalanan sa lahat. Dahil kung ano yung ating binibitawang salita, yun ang nagpapasama sa ating pagkatao. Kaya mag-ingat tayo. At ang pag-iingat natin sa paghihintay natin sa Diyos ay dapat alalahanin natin palagi yung ating kapwa. Lagi bang kinaganda dito ninyo yung walang sinuman ang nabubuhay
para sa sarili lamang. Lagi niyo pinaganda ito. Pag may patay po. Pag may patay, Sunod na. kawawa naman. Sa panahon lang pala ng patay. Oo. Bakit? Dahil ito'y nagpaalaala sa atin. Nagpaalaala sa atin na ang buhay natin ito dito sa sanlibutan ay hindi lamang para sa sarili natin. Kung tayo'y nabubuhay dito sa sanlibutan, nabubuhay tayo para sa Diyos. Nang sa ganun, tama nga sinasabi niyo kanina, pag may patay lamang. Dahil pag namatay na tayo, namamatay tayo kasama. Ito yung pagsikapan natin ngayong araw. Nasa buhay natin, kailangan na tayo ay patuloy na magiging mabuting halimbawa, lalong-lalo na sa ating lugar. Ipakita natin na sa pamamagitan ng ating pag-iingat ay tayo palagi ay magiging isang mabuting halimbawa sa ating kapwa. Pangatlo, yung palaging magbantay. Laging magbantay. Palaging magbantay. Minsan sa buhay natin bilang mga mananampalataya, sa ating pagsasagawa, lalong-lalo na sa pag-atindi ng banal na misa, ay makaranas tayo ng nagkaiba-ibang pagsubok tukso sa buhay. Diba? Ako bilang pare ay talagang, Father, ganun man din yun. Pag nagsimba ay yung nasa loob ng simbahan ay mga makasalanan, ay mas mabuti pa yung na ako magsisimba. Palagi na akong pakatandaan na kung ang taong nagsisimba ay nagkakasala, ano pa kaya yung mga taong hindi nagsisimba? Diba? Ang pagsisimba ay yung pag-atindi natin, lalo kagaya nitong banal na Eucharistia, ay ito'y simbolo na kung saan tayo'y laging nagbantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Diba? Dahil hindi naman yung nasa loob ng simbahan ay hindi naman mga banal. Maniwala kayo. Lahat na nandito sa loob ng simbahan ay hindi banal. Kala ninyo yung pare kaharap ninyo yung banal? Hindi. Mukha pa lamang ay totoo. Sige, seryoso na kasi kayo. Sobrang adbiento na pala talaga. Yung mukha ninyo para na ng Kwaresma. Totoo yun. Na tayong lahat na nandito sa loob ng simbahan ay mga makasalanan sa pamamagitan ng ating mga paningin, sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, sa pamamagitan ng ating binibitawang salita. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, kahit tayo'y makasalanan, alam natin na sa pag-atindi natin na itong banal na misa, ay hindi man tayo lahat ay puro hingi lamang. Kung hindi, tayo ay nagsisisi, humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Ito yung simbolo ng laging pagbabantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Jesus. Bago magsimula ang banal na misa, tayo'y nagsiluhod ng mumpisal, humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Kaya, naway, sa atin dito, tayo magiging isang instrumento ng bawat isa sa atin. Maghikayat tayo ng ating kapwa, ilapit natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba natin sa Diyos. Hindi mawawala yung anticipation ng ibang tao na yung nasa loob ng simbahan ay nagachismisan man lamang. Nagachismisan ba kayo? Minsan. Ha? Minsan, sabi. Pag hindi pa nagsimula ang misa, wala na yan. oh,
Minsan, Father, lalo-lalo na pagbihira lamang kami magkita, nagchichismisa, yun ang wag na wag ninyong gawin. Na kung saan, kung dalhin ninyo ang inyong sarili dito sa loob ng simbahan, palagi ninyong pakatandaan na ang buhay ninyo'y puro. Walang halong kasinungalingan. Pag tayo papasok nitong bahay panalaginan, kinakailangan dalisay ang ating puso. Hindi tayo nagsimba dahil tayo napipilitan. Hindi tayo nagsimba dahil tayo yung sponsor. Hindi tayo nagsimba dahil may pangangailangan tayo. Nagsimba tayo dahil masaya akong maglingkod sa Diyos. Yun dapat ang buhay mananampalataya. Yun dapat ang buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Para sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, magiging karapat-dapat tayo sa pagharap natin sa Kanya. Sinasabi sa ating banal na Ebanghelyo, kaya maging handa kayo sa lahat ng oras, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ito yung sinasabi sa last part ng ating banal na Ebanghelyo. Kaya naway, sa bawat isa sa atin dito ngayon, gawin natin itong makabuluhan. Sa unang linggo ng Advento, kasabay sa pagsindi natin nitong unang kandila, magiging matibay nawa ang ating pag-asa sa Diyos, na sa ating masayang paghihintay, sa ating pag-iingat, at sa palagi nating pagbabantay, naway madatnan tayo ng Diyos na handa at magiging karapat-dapat sa Kanyang muling pagbabalik. Kaya nawa sa lahat na nandito ngayon, na nagkikiisa sa pagdiriwang itong banal na misa, naway patuloy kayong pagpalain ng tuong may kapal at ipagkaloob sa bawat isa sa inyo, lalong-lalo na ang kahilingan ninyo, at patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan. Pagpalain tayo ng tuong may kapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.